mga epal na nagsasalita. Ito pang isang epal, pakinggan pa natin. Senator Pimentel, ito po ay tatakbong congressman sa Marikina. Yan, tatakbong congressman sa Marikina itong si Pimentel. Tingnan natin kung ano yung kanyang kanyang statement. Nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals. Wow. So, sa tingin mo, pero ito, sir, hindi ka ba concerned na, kasi parang concerned ka sa sa mental state ni Inday Sara. Parang concerned ka sa health or well-being ni Inday Sara. Question, Coco Pimentel, dating Senate President Coco Pimentel. Hindi ka ba concerned sa mental state ni Bongbong Marcos, considering siya ang leader natin, considering Bongbong Marcos is our president, considering na siya ang may hawak ng manibela, hindi ka ba concerned na parang nakikita mo ngumingiwi-ngiwi siyang ganun? Hindi ka ba concerned na parang wala siyang alam tungkol sa bayan? Hindi ka ba concerned na kitang-kita naman sa mga footages, katulad yan sa KOJC na may mga baril? Hindi ka ba concerned na parang wala siyang alam sa bayan natin? Na hindi niya alam na mayroong mga baril doon sa KOJC na pumasok noong kasagsagan ng KOJC. Sabi niya walang pampasabog, walang ganito, walang ganyan. Hindi ka ba concerned? Coco Pimentel, hindi ka ba concerned sa ating presidente na noong may namatay na kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, dahil nakalimutan yata nila, tinawanan pa at sinermonan pa na sa mga Pilipino mahigpit yan. Huwag kayong gagawa ng kalokohan dyan. Hindi ka ba concerned sa ganun, sir? Question lang yun, Ito, question lang. Kasi parang mas concerned ka pa kay Inday Sara na yung mga binigay naman niyang statement has nothing to do or walang impact sa bayan natin. Yung sagot, yung press ko ni Inday Sara is dinidepensahan niya yung sarili niya. And he's just exposing these people na gumagawa sa kanya ng mga kahayupan. Mas concerned ka pa doon, sir, kesa sa mental state ng presidente natin na may kumalat pang video na sumisinghot ng mikmik. Meron pa ano pa yung mga nakikita ninyo na kabalbalan ng pamahalaan natin? Ang dami-dami. Hindi ka ba nag-aalala na ang dami nang nawawalang bata ngayon? Hindi ka ba nag-aalala na sobrang dami ng drugs ngayon? Hindi ka ba nag-aalala na nahuhuli nila ang lalaking shipment ng droga pero wala silang nahuhuling mga drug lord? Hindi ka ba, sir, nag-aalala sa mental state ng presidente natin na nangako or inilatag niya yung plataforma niya na successful daw, flood control system, 1.4 billion per day, 5,000 flood control system na lumalabas, wala naman pala talagang ganung proyekto. Wala pa naman pala talaga silang plano tungkol sa baha sa Pilipinas. Sir, hindi ka ba nag-aalala sa mental state ng presidente natin ngayon, considering na ganito, ang daming nawawalang bata, ang daming droga, ang dami na naman nare-rape, ang daming riding in tandem, ang dami na namang mga namamaril ng mga barangay chairman, ng mga board member, ng mga congressman. Sir, hindi ka na gagambala nito or hindi nito ginagambala ang iyong isip. Mas importante sa yung mental state ni VP Inday Sara na number 1 sa lahat ng gabinete, sa lahat ng mga leader ng bayan natin, number 1, pinakamataas ang trust rating, sir. And maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa... Ayan na nga, nilalabas na nga niya yung kanyang damdamin. Kasi matagal nga siyang nanahimik. Coco Pimentel, hindi ka ba nanood ng press con? Yung press con ba ni Inday Sara, kinakain niya ba yung buhok niya? Nangungulangot ba siya? Kinakain ba niya? Kasi maayos naman si Inday Sara nung kanyang press con. As far as I know, pag pinakinggan mo yung mga sinabi niya doon, napakaingat nga niya. Wala nga kayong makita na pwede niya siyang kasuhan eh. Di ba? Wala nga siyang binitawan na salita doon that
can or may indict her. Wala. So ganun katalino si Inday Sara, and I'm sure abogado yan katulad mo, kaya dapat mas naiintindihan mo siya. So before kang mag-alala sa mental state ni Inday Sara, mag-alala ka muna sa physical state ng bayan natin, Coco Pimentel, mga senador kayo. Lahat ng sinabi ni Inday Sara doon hindi nakasakit sa ekonomiya, hindi nakasakit sa mga mahihirap. Eye-opener nga yung ginawa ni Inday Sara kasi napapanahon yun, malapit na yung eleksyon. At least sa eleksyon 2025, alam natin na ano tayo? Na wala akong sound. Paki-confirm nga kung wala akong sound. Anyways, itong mga nangungulo rito, yung sinasabing wala akong sound, paki-hide yung mga yan, please. Thank you. So, yan yung sinasabi natin, mga bossing, ha? Na dapat doon kayo doon kayo tumutok, Coco Pimentel, sa mga issues ng bayan natin, kasi yun ang trabaho ninyo. Si Inday Sara, walang naging effect sa ekonomiya natin, hindi bumagsak dahil doon sa sinabi ni Inday Sara. Kung concerned ka sa mental health ni Inday Sara, I guess you should also be concerned sa mental health ng presidente natin, considering na ang dami-daming mga paratang na addict. Para sa akin. Okay, diretso pa natin. Isip niya. Mahirap yan yun. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig, and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na gano'n. And how are you so sure, sir, na wala? Huwag kang asyumero, sir. Huwag kang asyumero. Better talk to Inday Sara, since you have the naman sigurado, meron ka naman sigurong means para gawin yun. Talk to her. Kesa yung umaarte-arte ka dyan sa dambana at sinasabi mo na, I guess he has to be this and that. Nik-nik ninyo. Dahil ba nilabas ni BP yung nararamdaman niya? May mental issue na. Yun na nga ang maganda dyan, nanay, kasi nilabas ni Inday Sara yung kanyang nararamdaman. Kaya ngayon, tingnan mo naman, di ba? Kasi, tingnan mo to kung napansin nyo na si Inday Sara may topak lang. Halimbawa, si Rastaman, naglabas ng saloobin niya. Ayun, alam mo talaga may topak yun. Siseryosohin mo ba? Hindi. Ito kasi si Inday Sara. If you just want to discredit etong mga statement ni Inday Sara dito, kasi nga masakit ito sa inyo. Oo, masakit ito sa inyo. Kaya wala kayong makitang butas kay Inday Sara. Wala siyang kadima-demanda na statement doon sa kanyang nakaraang press con. Kaya ngayon, dinidiscredit nyo siya or sinisira nyo siya by means of palabasin ninyo na may topak siya. Walang topak si Inday Sara. And just to prove na wala talaga siyang topak, she's willing to undergo magpa-check up or magpa-assess. Considered na dapat kayo din magpa-drug test, magpa-assess, lahat. Para patas, putang ina nyo. Si Inday Sara, yung confidential funds siya, sinisilip ninyo. Pero yung confidential funds ng presidente natin, hindi nyo man sinisilip. Napakadaming merong notice of disallowance na pinadala ng COA. Si Inday Sara nang ipinapatawag natin. Yung sa Cebu, bilyong notice of disallowance na halaga. Yung gobernador ng Cebu, yung meron siya sa COA, pero hindi natin siya iniimbitahan. So, si Inday Sara lang yung magpapatest, kayo hindi pwede. Putang ina, magpapatest si Inday Sara and she will adhere sa hamon ninyo so long as mag-adhere din kayo sa hamon niya. Drug test. Drug test tayo para masaya. Bakit, sir?
Bakit gano'n ang advice niyo? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung... Hindi talaga usual yun. Coco Pimentel, to naman parang hindi nanood naman to eh. Hindi talaga usual yung statement ni Inday Sara doon, sir. Kasi nga, yung pagiging ganid, pagiging manggagamit, at pagiging makapal ng mukha at walang utang na loob, hindi po yan usual. Nagkwento lang si Inday kung ano yung mga experiences niya dito sa mga bullshit na ito. Nagkwento, putangin na, ikaw nga eh. Kung ikaw ang pamilya mo, binabanat-banatan, putangin na, syempre magagalit ka rin. Kung ano-ano yung ginagawa sa'yo para nang palabasin na demonyo ka, miski ikaw magagalit ka rin, ilagay mo, Coco Pimentel, yung sarili mo sa kanya. Imaginein mo, ikaw, anak mo, mga kapatid mo, mga kaibigan mo, pinipersecute. Anong mararamdaman mo? May alam ka tungkol sa kanila. Anong mararamdaman mo? Pati media kanila. Social media, dami nilang troll. Anong mararamdaman mo? Putang ina, magsasalita ka din, sir. Ilalabas mo din, sir. Lahat ng mga saloobin mo. Hindi masama maglabas ng saloobin. Nasa demokratikong bansa tayo. Nasa free country tayo, sir. Pwede kang maglabas ng saloobin mo ng kahit na anong paraan mo gusto, lalong-lalo na siya'y vice president at maraming mga vloggers, mga media na interesado sa kanyang mga istorya. Hindi masama yung magbigay ka ng istorya, sir. Hindi masama na sabihin mo na ginamit lang ako talaga. Na ginamit lang kami. Hindi masama, sir, na binabanatan ka, sumagot ka. Hindi masama yun. Walang ano doon. Kung meron man irregular doon at meron mang kabaha-bahala doon, yun yung na-experience niya, na ikinukwento niya sa inyo. Putangin na nyo, parang di kasi kayo nanood eh. Nagkukwento siya kung ano yung experiences niya. Kinukwento niya kung gaano kabalasubas etong pamilyang ito. Kinukwento niya kung papaano siya ginamit. Kinukwento niya yung isang pagkakataon na gigil siya dahil pinahiya niya yung isang kadete. Kinukwento niya yung mga panahon na para silang mga asong ulol na sunod sa kanya. Kinukwento niya lang yun, sir. Anong masama sa magkwento? Kayo talaga, masyado kayong pahalata eh. Na-verbalize niya yung naisip niya, pero yung naisip niya hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong. Hindi. Puta, na sigurado ako, mas marami ka pang mga naisip na hindi usual. Hindi talaga nila maintindihan yung yung posisyon ni Inday Sara na kailangan kong ilabas yung yung kung ano yung naiisip ko ng mga oras na yun, putang ina to, sarap sampalin. Di ba ganun tayo? Tang ina to, sarap bulgulpihin ng hayop na to. Di ba ganun tayo? Tangin na naman masama ron, iniisip mo lang naman yun. Ang sinasabi niya, that's how frustrated I was then. I was so frustrated and I so feel for the cadets because he was humiliated. Putangin na, galit talaga ako. Gusto kong pagutan ng ulo. Ganun siya ka. Alam niyo naman na sila Inday Sara galing yan sa Mindanao. Alam po, tangin na, taga Mindanao ka rin. Alam mo naman na dyan sa Mindanao, yan talaga ang kinalakihan ng mga taga Mindanao. Putya, pugutan ng ulo talaga dyan, pasabugan ng bahay dyan. Hindi sila mga hindi sila mga pipitsugin na mga tao dyan. Yan ang kultura dyan. Putay na pangil sa pangil, eye for an eye dyan. Nagsasabi nito, taga Mindanao pa naman to, walang alam. Sa atin. Hindi usual na abnormal? Hindi sa usual eh. Sabihin ko na lang strange. Matindi yung galit niya. Hindi ko nga alam. Kaya kailangan niya. Hindi mo pala alam, putang ina, statement ka ng statement. Wala ka naman palang alam eh. Pag tinatanong ka, hindi mo alam. Di sana wag ka na magbigay ng statement. Wag ka na magbigay ng statement. Hindi mo naman pala alam eh. May kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako. Baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional. Yeah. So, sige. Danger ba yun sa
government natin. Kaya nga, tinan mo ang tanong sa'yo, sir, sa tingin mo, that's unusual. Pero sa tingin mo, may topak siya. Ay, hindi. Kilala ko naman yan eh. Tsaka, I'm pretty sure na, she's well represented. O kaya, tayo na may asawa yan. May mga anak yan. May mga kapatid yan. Uy ka lang. Tayo na, presidente pa dati yung tatay niyan. Sir, sigurado ako yung guidance niyan mas malalim kaysa sa guidance sa'yo. Dahil sigurado ako na yung tatay mo, yung mga inabot ng tatay mo, hindi inabot ng tatay niya. Yung pamilya ninyo, yung pagmamahal ng tao sa pamilya ninyo compared sa pagmamahal ng tao sa pamilya nila, malayong malayo. So kung sinasabi mo si Inday Sara isolated, tayo na hindi. Kahit saan magpunta si Inday Sara, pinagkakaguluhan. Kita mo nga, punta ng Baclaran nung nakaraan, nakapambahay lang, pinagkaguluhan doon. So paano mo sasabihin na si Inday Sara may something, si Inday Sara kulang sa aruga, putang ina, nagkakandara pa nga lahat ng tao para makasama at makausap siya. Wala siya nakakausap. Hello? Tayo na nakita mo ba kung gaano karaming sip-sip at nagpapanggap na kaibigan niyan? Nagsasabi nito ng Coco Pimentel. And natin ang ganitong situation na magkailangan ng Vice President. Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao diyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So, that's... maganda naman yung sinabi niya dito. With all due respect naman kay giving him the benefit of the doubt. Maganda yung sinabi niya. Na somewhat, yung ginawa ni Inday, maganda yun for our country. Kasi nga, dito sa Senate, dalawa lang kami ni Rizon Tiberos ang minority. So, wala tayong check and balances talaga sa ngayon. Medyo mahina yung ating check and balances. So, yung ginawa nito ni Inday Sara, somewhat, maganda yon para sa bansa natin na merong pumupulis sa mga nasa gobyerno. Maganda yung sinasabi naman dito ni Coco Pimentel. Kaya lang ang kanya, pero yung mga sinasabi niya, yung paglalahad niya, no, mga laman ng isip niya, is somewhat violent na kailangan niyang siguro mag-counseling. Considering na ikaw yung pangalawang pangulo, dapat free yung mind mo from violence. Which is, may punto rin naman siya. Kaya lang the way she delivers it kanina, or the way she delivered it kanina, medyo shady at saka parang medyo judgmental. Pero sinasabi ni Coco na kailangan na natutuwa siya na nagsasalita na si Inday, maganda raw yun para sa bayan natin. So palakpakan natin si Coco Pimentel doon.